Ang nakaraan. Isa sa mga mercenary na kasama ng ating bida ay gulong-gulong ngayon sa kanyang nakikita. Dahil ang unang prinsipe na isang taon palang natututo na gumamit ng espada ay napakalakas na ngayon. Hindi lamang iyon, dahil may mga taga-sunod pa ito na talagang malalakas na mga knight. Ika-41 na kabanata. Sa pag-uwi ng pangkat ng ating bida sa Winter Castle, nakita nilang napakaraming kalaban rito. At mula sa likuran ay umatake na ang pangkat ng ating bida, ang isa namang ito ay inatake ng mga mandirigma mula sa Winter Castle. Ayun na nga, salamat sa mga pangunguna nila Vincent, hindi nagagawang sakupin ng mga halimaw ang kastilyo. Dito ay sumisigaw si Vincent na magpakatatag pa, pag natapos raw ito ay makakapagpahinga sila ng ilang araw, kaya talagang ginagawa ng mga ito ang kanilang mga makakaya. Napayunas pa sa mga tumalsik na dugo sa kanyang mukha ang isang ito habang inaaral ang sitwasyon. Dito ay nakikita niya na ang kanilang mga sundalo ay talagang pagod na pagod na. Sabi ni Vincent, kung naririto lang raw sana ang unang prinsipe, tiyak na mag-iiba ang takbo ng laban, dahil magagawa nilang buksan ang tarangkahan at sugurin ang kalaban. Dito habang nag-iisip si Vincent, isang malaking orc ang napunta na sa kanyang likuran. Agad naman niya itong naramdaman, kaya lumingon kaagad itong si Vincent para maghanda sa kalaban. Ayun na nga, mabilis ang reflexes nitong si Vincent, nagawa niyang makaiwas sa malagim na kamatayan. Pinaalalahanan rin niya ang kanyang sarili na kailangan niyang mag-focus dahil kung hindi maaari siyang mamatay. Kahit pagod na ito, buong tapang at buong lakas pa rin lumalaban si Vincent para protektahan ang Winter Castle, at ito ang lugar na hindi basta-basta bumabagsak dahil lang sa wala ang isang tao. Dito ay may kung anong ingay na naririnig si Vincent sa malayo, kaya pilit niya itong pinapakinggan. Nang marinig niya ng malinaw, agad niyang hinanap ang pinagmamulan ng ingay, pamilyar sa kanya ang ingay. Ang isa sa mga ranger ay nagturo sa kalayuan na may karagdagang tulong raw na dumating mula sa kabundukan. Dito ay nakita ng malinaw ni Vincent kung sino ang mga dumating, ang kanilang pag-asa, ang unang prinsipe at ang pangkat nito. Kitang-kita ng mga ito na nagawang patayin ni Adrian ang leader ng mga kalaban, kaya tuwang-tuwa ang ranger, na naiinis naman si Vincent, dahil kung titignan raw parang mas captain pa raw ng mga ito si Adrian kaysa sa kanya. At dahil naririto na si Adrian, agad nang kumilos at nagbigay ng utos ang sundalo na nasa tapat ng Tar-Angkan. Sabi niya ay magtipon kaagad sa harap ng tarangkahan ang 30, dahil bubuksan uli nila ito para samahan ang unang prinsipe sa pagsakalakay sa mga kalaban. Dahil doon, ang mga kasama ni Vincent sa taas ay tuwang-tuwa, sabi ng mga ito, Kapitan, 30 kalalakihan raw, lalaki ka rin Captain, kaya Terena, kasali ka ron. Dito ay naiinis ang isang ito, sabi niya, ang mga buwiset na ito, inuunahan pa ako, ni hindi pa ako nakakapagbigay ng utos na una pa sila sa akin. Dito ay talagang masaya at ganado na ang mga ito, ang mga mukhang pagod ay muli na namang nagkaroon ng tapang at lakas ng loob sa pagdating ng ating bida. Buksan ang tarangkahan, sigaw ng mga sundalo na mas nauuna pa sila kay Vincent, mga buwiset, sugod, sigaw naman ni Vincent, na napag-iiwanan siya ng mga tauhan niya. At ayun na nga, pagkabukas ng tarangkahan ay agad na sumalakay ang mga ito sa mga halimaw sa labasan, at pinagpapatay-patay nila ang mga ito. Dito ang ikalawang prinsipe naman na si Maximilian ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon, hindi siya makapaniwala na ang batang prinsipe na nasa 16 na taong gulang ay kasamang lumalaban sa napakatinding digmaang ito. At kitang-kita pa niya kung paano pamunuan ni Adrian ang mga kasama nito para ubusin, talunin at itaboy ang mga halimaw, na nakangiti pa ito sa kanyang ginagawa. Isa sa nagpapamangha sa ikalawang prinsipe ay ang mga sundalo ng Winter Castle na pagod na, suko na, ay bigla na lang ginanahan, na para bang nag-energy drink ang mga ito ng cobra sa sigla, dahil high na high ang mga ito na lumalaban. Hindi matatawaran ngayon ang biglang tindi ng lakas ng mga ito sa pagdating ng ating bida, dahil ang mga matatapang na orc nung una ay biglang nagkanya-kanya ng pagtakas. Ang mga naaabutan naman nila Vincent at Adrian ay talagang agad namamatay ng walang kapalag-palag. Itong dalawa ngayon ang lumalabas na magkasangga sa sandaling ito, kaya sa oras na magkasama na sila sa ibaba ng labanan, talagang mahirap ng pigilan. Nang lumipas pa ang mga oras, ang ingay ng labanan ay bigla na lang tumahimik, habang naglalakad ang isang ito sa dami ng mga patay na halimaw.
Heto ang ating bida, ang muling nanguna para tapusin ang digmaan rito sa Winter Castle, habang sinasalubong sila ng liwanag ng Haring Araw. Sa itaas naman ng mga pader ang mga ito na sundalo ng kaharian ay nakatingin sa ibaba. Sa unang prinsipe, mga pagod at pawis na pawis kahit malamig sa lugar na ito. At sabay sigaw ng mga ito, nagtagumpay tayo, malakas na sigaw ng lahat dahil nagawa nilang itaboy at patayin ang mga orc, mabuhay ang Winter Castle, mabuhay. Sigaw ng mga ito nagulat si Maximilian sa sigawan ng hukbo rito sa Winter Castle. At dahil doon, napangiti na lamang ang isang ito sa kanyang nakikita, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi lamang iyon, sumigaw rin itong si Maximilian, mabuhay ang unang prinsipe. Sinundan rin ng mga kasamahan nito, mabuhay kamahalang Adrian, masayang sigawan ng mga ito. Naglalakad ng masaya itong ating bida, habang nakatingin sa kanya ang kanyang mga kasama na masaya rin. Ngiting-ngiti si Adrian ngayon, dahil ramdam na niya ang pagbabago ng mga tao sa paligid niya, at umaayon kahit papano sa kanyang gusto ang mga nangyayari. Kaya lang sa mga sandaling ito, biglang may kung anong puwersa ang gumimbaw sa kanilang paligid, na ikinagulat nila. Agad na palinggan ang ating bida sa isang direksyon, ramdam niya ang pamilyar na killing intent. Isang nakakakilabot na aura na may pagnanasang pumatay ang bumabalot ngayon sa lugar na ito, na talagang namumura na ang pangkat ng ating bida. Si Adelia na hayok sa dugo ng mga halimaw, at sabik sa pakikipaglaban, dito ay biglang nakaramdam ng paninikip at takot, ganun rin si Arwen sa likuran hirap huminga at gumalaw. Hindi rin makagalaw itong si Vincent sa kanyang nararamdaman na puwersa ng kalaban ngayon. Ramdam na ramdam rin ni Maximilian ngayon ang aura ng hindi niya kilalang halimaw, na ang mga kasama nito ay hirap rin gumalaw ngayon. Dito si Vale Bolorhard ay nanlisik ang mga mata, hindi magpapatalo sa killing intent ng halimaw na ito. Ramdam na ramdam ngayon ng ating bida na ang lokasyon ng kalaban ay palapit na nagpalapit sa kanila. Ang mga tao na nakaramdam ng pamatay na killing intent ng Orc King ay talagang parang nabaliw na humihingi ng tulong ang mga ito. Pero ang ating bida ngayon ay gigil at sabik rin, kahit alam niya na hindi pa sapat ang lakas niya para talunin iyon, hindi na siya makapag-ante na makapagharap sila. Matapos ng mga kaganapang iyon, agad nang bumalik sa kastilyo ang pangkat ni Adrian, at dala-dala nila ngayon rito ang mga parte ng katawan ng mga halimaw na napatay nila na may kalakasan. Sabi ni Adrian, 14 na ogres, 11 trolls, kung may sapat pa akong oras, tiyak na ubos ko na silang lahat, sabi nito sa mga kasama. Sabi naman ni Vincent, kung maraming ogre kang napatay, bakit isang ulo lang ang naririto? Tanong nito kay Adrian, na agad namang natigilan, sabi lang ni Adrian, bakit ko naman dadalhin? Rito ang mga walang kwentang bagay na iyon. Tanong nito, bakit Vincent, hindi ka ba naniniwala sa akin? Tanong nito, nasabi lang nito, hindi naman sa ganon, sagot nito. Agad pang nagpaliwanag si Adrian kung bakit isang ulo lang ang nadala niya, kasi winasak ni Adelia ang mga napatay nito. Matapos noon, agad na kinuha ni Adrian ang mga bad era ng mga halimaw na napatay niya. Sabi nito, nakuha raw niya ang mga ito sa mga napatay niyang mga elite orc sa kabundukan. Tapos sabi pa ni Adrian kung isasama pa raw niya ang bilang ng orc commander na napatay niya, ang mga ito naman ay biglang nagbilang ng score ni Adrian kumpara kay Vincent. Sabi ni Adrian, mayroon na akong 39 na flag, at ikaw Vincent ay 36 lang, may kaiabangang pagmamalaki nito. Sabay lingon kay Vincent, na may mapang asar ng ngiti. Sabi niya, panalo na ako ngayon Vincent, talunan ka, na agad na tinamaan ang isang ito sa mapang asar na sabi ni Adrian. At ang mga kasama ni Vincent sa likuran ay masaya ngayon na nalagpasan na raw ng kamahalan ang kanilang kapitan na si Vincent. Agad namang nagreklamo si Vincent, baka raw pinulot lang ni Adrian ang mga bandera na ito sa daan, hindi raw niya matatanggap ang kadayan ni Adrian. Agad namang nag-asara ng mga ito, nakakahiya raw si Vincent, ayaw tumanggap ng pagkatalo. Agad namang nagalit ang isang ito, bakit raw si Adrian ang kinakampihan nila, sabay nagtawanan pa ang mga tauhan nito. Sabi pa ng isang ito, ngayong lamang na ang unang prinsipe. Ibig sabihin ng unang prinsipe na ang dakilang mandirigma ng Winter Castle. Tanong ng mga ito na may pagpuparinig kay Vincent. Kaya lang agad naputol ang katuwaan ng mga ito sa pagdating ni Vale Bolorhard, na kinukutsa ang mga nakamit ni Adrian.
Sabi niya, napakarami mo pang kakaining bigas bata, sabi nito na nakisali pa sa katuwaan ng mga kabataan. Kaya na si Adrian, Tito, hindi ka ba nahihiya? Ang tanda mo na, panira ka ng trip ng mga mas bata sa iyo, sabi nito. Ilang taon na lang retirado ka na Tito, mahiya ka naman, sabi ni Adrian, sabi lang nito, kahit na, ang mga nakatala na ay hindi na basta-basta mawawala. Sabi naman ni Vincent, mukhang hindi tayo mananalo rito kamahalan, sabay tawa nito, sabi naman ni Adrian, hindi patas ito, foul ka Tito, huwag kang sumali sa amin. Sabay tawanan ng malakas sa loob ng silid na ito, na ang isang ito ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa kanayng nasasaksihan. Dito ay nagtataka siya sa kanyang nakikita, ang nakakatakot na itsura kanina sa larangan ng digmaan ay nagbago na ngayon, puno na ng kasiyahan ang mga ito na para bang walang nangyari. Nakatingin pa si Maximilian sa isang ito, napaisip siya na maaaring ito ang karanasan ng isang commander sa digmaan ang maka-adapt kaagad sa sitwasyon. Matapos ng mga sandaling iyon, ang mga tauhan ng Winter Castle ay agad na nagsipwesto sa itaas ng mga pader para magbantay at maghanda. Ganon rin ang mga mersenaryo na ito, kahit na nagkakatauhan sila Adrian, hindi sapat iyon para baguhin ang mga nararamdaman ng mga ito ng tuluyan. Dito ay nakita ng ating bida ang mga kasamahan sa paligid, tulad ng inasahan niya, hindi sapat ang pagpapatawa na ginawa niya para alisin ang pag-aalala ng mga ito. Pero kahit na ganoon, para sa ating bida, kahit papano, sapat na ito para lang pansamantalagang alisin ang nararamdaman ng mga kasama. Agad na bumaling ang ating bida sa kanyang ikalawang kapatid, na ikinagulat nito. Sabi ni Adrian, siya nga pala, wala na bang ipapadalang karagdagang tulong rito mula sa kaharian? Tanong ni Adrian, dahil inaakala niya ay may ipapdala pang tulong sa kanila mula sa South at sa Central Region. Sabi naman nitong si Maximilian, sa katunayan, ang ilan sa mga kasama namin na hirap na ay naririto na rin kasama natin. Nabalitaan pa niya ang nangyari, na ang isa sa mga humaharang rin dahil sa politika ay hindi siniseryo ang sitwasyon rito sa Winter Castle, kaya panay pahinga ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Tanda pa ni Maximilian na ang mga ito raw ay nagsabi na masyado raw ginagawang big deal ni Vale Bolorhard ang sitwasyon na hindi naman daw totoong delikado ang sitwasyon sa Winter Castle. Kaya sabi ni Maximilian, palagay raw niya na ang mga pinuno ng Central at Northern Region ay walang planong magpadala ng karagdagang puwersa rito sa Winter Castle, kaya gulat na gulat ang mga ito. Kaya napasigaw si Adrian, sabi nito, kapag ang lugar na ito ay nawasak, sila na ang susunod na wawasakin. Mga bobo ba ang mga taong iyon, san ba ang utak nila nasa kuko nila? Inis na tanong nito, agad namang lumapit si Vale kay Adrian, at hinawakan ito sa balikat at nagsabi na huminahon raw ito. Sabi pa ni Vale, huwag kang mag-alala, ang Winter Castle ay kailanman hindi babagsak sa kamay ng mga kalaban. Agad namang nagulat si Adrian sa lakas ng loob ng kanyang tito, kaya sabi nito, teka tito, huwag mong sabihin sa akin, nagkaroon ka ng enlightenment. Pagtatakang tanong nito, agad na umiling-iling ito, at nagsabi na wala pa raw sa ngayon. Dagdag pa niya, pero sobrang lapit ko na itong maabot, sabi ni Vale, dahil abot kamay na niya ang pagbabagang lakas. Sabi pa ni Vale, kung mabibigyan pa tayo ng kaunting oras pa, tiyak makakamit ko na ito, kaya lang mukhang wala sa ating mga kamay ang oras. Dito naman ay talagang napangiti ng napakaganda itong si Adrian, nasasabik para sa kanyang tito. Sabi pa nitong si Vale, huwag kayong mag-alala, dahil ang Night Vale ay kailanman hindi pa natalo sa anumang digmaan laban sa mga orc, buong tapang, at may tiwalang sabi ni Vale sa kanyang mga kasama para palakasin ang loob ng mga ito. Ano kayang bagong lakas ang makakamit ni Tito? Hanggang sa muli.